laban ng Castaway. Tinaguriang kanser ng isla, maghahasit ng katarayan at maiintrigang revelasyon about her fellow castaways. Maria Isabel Lopez, live. Challenges bilang isa sa mga castaways ng Survivor Philippines, hindi niya inatrasan. Dahil sa pagiging prangka sa isla, madami siyang nakabanggaan. Magkami dito sa tribe. Ngayong gabi, lahat ng kontrobersya, handa na niyang tuldukan. Ang high-profile pasaway ng nanay ng Survivor Philippines Season 4, Maria Isabel Lopez, live sa Showbiz Exclusives. Mga kapuso, please welcome ang pasaway na nanay at beauty queen ng isla. Nandito na siya, si Miss Maria Isabel Lopez. Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Kasi last Friday, binout out ng mga katribo nyo. Ano ang tunay mong pakiramdam? Sa tingin mo ba, pinagkaisahan ba? Alam mo, umpisa pa lang, alam ko naman pinagkakaisahan ako eh. Ganon! Ikaw yung pinagkakaisahan nilang lahat, sis. Lahat niya ako ng first 3 travel councils na nandun ako. Always ako. First travel council, ako yung focus. Nakalusot ako. Second travel council, ako na naman yung target. Ang hindi alam ng tao, wala na ako immunity bracelet noon. Pinasa ko na sa anak ko kay Mara para double immunity siya. So, kumbaga, sa lahat ng travel councils na nandun ako, lagi ako ang target. Ganun talaga yung mga high profile. Mga kapuso, last Friday, nakita natin na napaalis sa Tita Maribel sa isla. Pero hindi mo nagtatapos yung nakakaloka niyong presence. Dahil ngayon dito sa Showbiz Exclusives, babalikan natin yung mga quotable quotes niya. Diyan ka nakilala, Tita. Ito ang tribal jar. Punong-puno ito ng mga quotable quotes na pinasikat mo dito sa Survivor. Okay. Bubunot ka, and then explain mo sa amin kung ano yung context mo, pagkakasabi mo, no? Okay. Yes. Gusto ko yung quotable quotes. Ano yung favorite? Dami pizzo, dami pizzo. Talagang ginadami mo. Ayun na nga, nakuha ko. Damn if you do, and damn if you don't, I don't give a damn anymore. Ayaw ko ba? Kaya ang ibig ko sabihin, damn if you do, if I play the game right, damn, and damn, and doomed. If I don't play the game right, na binibenta ko yung laban, I'm doomed just the same. Kaya ibig sabihin, if I do it right, walang kwenta ka pa rin. If I do it less, or itayain ko sila, walang kwenta ka pa rin. Kaya damn if you do, and damn if you don't, so I don't give a damn. Oo. Ay, next line naman na tayo. Next line na tayo, next line. Dahil napakadami niya. Ano kaya ito? Kung si Stella Marquez Araneta nga, di ako maakapan sila pa. Napaka-controversial ng Edison. Alam mo, sasabi ko kay sa remote ko, kasi I believe life is about moving on. Nakita niyo naman na mayroon ako mga real life challenges na I was hurt, na naapakan ako, na I felt discriminated, at doon lumalabas talaga yung pagiging palaban ko. Kumbaga, in other words, I don't want people to step on me. Kaya nung nandun ako sa island, talaga pinagtutulungan ako ng mga castaways. Kaya, ang sabi ko sa kanila is, gusto tayo Marquez Araneta nga eh. Hindi ako naapakan, tayo pa. Next! Tayo pa! Ang dami naman ito. Uubusin natin ito. Tama ka dyan. 200 yata yung nakalagay dito. Oh my God! Ito naman isa pa to. Ang laki-laki niya, para siyang balyena. Sino yan? Kanino mo sinabi yun? Hindi, kasi, kay Jackie Forster. Hindi naman sa, dinajudge ko siya na balyena. I have nothing against, big people. Kaya lang, the way I describe Jackie dito sa Global Law, it's because nagtapat sila ni Mara. Ang liit-liit ni Mara, by height, maliit yung anak ko, by body weight, body mass, maliit talaga yung anak ko compared to her. Kaya, for me to make my blow-by-blow interesting, I need to use like figurative symbolism. So, to describe Jackie, na-describe ko siya na balyena. Pero I'd like to take this opportunity to really publicly apologize to Jackie. I really appreciate what Jackie did for me. My first night in Tala, tinanggal niya yung kanyang gown para kumutan ako. And until now, I really appreciate that. It's just too bad na nagkakilala kami, nagkasama kami ni Jackie ng ganitong klaseng circumstance. So, kung halimbawa, meron akong pagkakataon, maging castaways ulit kami ni Jackie, talagang babawi ako. Pero kailangan mag-diet ka muna. Eto na, mamili na tayo. Isa pang kumasin ko ba ito? Kala ko nung ano pa yan. Maubos na yata. Ako, last na yan. Parang sa tingin mo na, bakit mas puno ito? Mas marami akong quotable quotes eh. Baka maubos yung oras natin dito. Kung tutuloy talaga natin yan. Okay. Wow, napaka-high profile ng bola.
may Geneva Cruz na, may Maria Isabel Lopez. Bakit naisip mo si Alam mo, Renita? ito muna. Ako para sa akin kasi, pag sinabing high profile, that means malakas ang dating. Cannot be ignored. O, now who will argue? Diba may high profile, may Geneva Cruz, may Maria Isabel Lopez. O, can anybody argue? Isa lang masasabi ko dyan, Nelson, nakakaloka. Very provocative talaga si Tita Maribel. Hello po. Welcome back. Hello. Hello naman. Okay, game. Maribel. Pero para sa milyong-milyong kapuso na nanonood ng Survivor Philippines, syempre, ikaw yung character na love me or hate me. Yes. Diba? Meron, either gusto ka nila o naiinis. Pero at least, kayo yung pinakasikat. Miss Maribel, dito sa Tribal Jar, tinanggalan namin yung mga quotable Yes. Okay. Pinalitan namin ng mga bracelet. Okay. Pero bawat bracelet dyan, may pangalan ng castaways. Since ikaw yung pinaka-mature, pinaka-experience, at pinaka-high profile sa lahat ng castaways dun sa isla, kailangan magbigay ka ng advice dun sa mga castaways na nakalagay dyan dun sa bracelet. Oh my God! I, Ellen Adarna, kaya ko ba i-save ko to for the last? Hindi last but not the least. Okay, kay Jackie Forster. Jackie Forster. Jackie, I admired your conviction pagdating sa mga word of God. Kaya lang, I would still think na you have to practice what you preach, okay? If you really want to make a successful comeback, kasi nabasa ko sa mga press release mo na pagbalik mo, you want to start rebuilding your career again, you have to also take good care of your body. Not for the vanity na sexy ka or, maging attractive ka, but it's more for health reasons. Mag-diet ka, okay? Yan. Health reasons! Para kay Carlo, marami akong natutunan sa mga sinabi mo, lalo na yung sinabi mo sa akin na huwag ko spoon feed si Mara. Kasi may tendency talaga ako na spoon feed ko yung anak ko. Kaya lang, Carlo, ang advice ko lang sa'yo is, sana tumagal ka pa sa game, pero in order for you to really last in the game, I think kailangan mo mag-gym. Alam mo, suggest ko, pagpunta mo sa gym, ang gawin mo yung weights, ganun ang exercise mo. Para yung yung mga upper shoulders mo, lumakas, at saka yung mga pull over, okay? Okay, naman. nasinisip Okay. Bakit mo inuli si Ellen? The list is the last, okay? Ellen Adarna. very frank. Alam mo, nung dumating ako sa island, tapos pinataray-tarayan ako ni Ellen, sabi ko talaga, alam mo, hindi ko kayo kilala eh. Hindi ko siya talaga kilala. Well, don't take it against me, pero hindi ko siya talaga kilala. Sabi lang nila, nag-model siya sa FHM. Pero, ang dami naman talagang babae na through these mga girly magazines, they're trying to make a name for themselves. Kaya Ellen, sana, hindi ko naman inaasahan na mag-quit ka. Alam mo, naglalaro lang naman ako talaga eh. Sana hindi mo pinipersonal yun. You and Philo, I see you as prospective winners. Kaya nagulat ako nung nag-quit kayo. Although alam ko naman na malaking factor din yung panggagatong na ginawa ko. Pero sana nahuli mo na naglalaro lang ako. Sana tinapatan mo ako ng aking saywar. Madali lang naman yun kasi maldita ka rin like me eh. Okay? Yes, it's either you love her or hate her, pero siya talaga ang nagpapakatotoo at walang inuurungan. Yan si Maria Isabel. Enjoy kami. Pwede bang parting words? Ay, naku, pwede. Sige po, at imbitahan natin sila na manood pa rin siyempre ng Survivor. Kasi sabi nila, napaka-plastic ko daw sa island. Gusto ko naman kayo tanungin, naging plastic ba ako ngayon? Ay, hindi. Hindi, very straight to the point talaga. Yes. Okay. Abangan niyo po ang Survivor Philippines. Patuloy niyo po siyang i-enjoy kahit wala na po yung cancer doon. Okay? May bagong cancer sa Tala. Stage 1 nga lang. Abangan niyo. Miss Maribel, since wala ka na sa isla, saan ka naman namin pwedeng masubaybayan? Panood ka? Ano ba pinagkakabisihan mo? Meron akong 2 pelikula sa Metro Manila Film Fest. Dalawa? Meron silang hindi isa high profile one is HIV na nila-introduce ko with Jake Cuenca, Isa Cansado. Kasama yun sa Metro Manila Film Fest. And the other one is the movie Ritual ng RD Net Monty Productions, directed by Yen Grande. At mag-showing kami, gala premiere namin will be in Robinson's Galleria. So abangan niyo po, supportahan natin ang pelikulang Pilipino. There you have it, mga kapuso. Ayan po si Miss Maria Isabel Lopez. More chika